Sam? Si Frin siya sa story. Si Freed. Parang hindi siya realistic. Hindi na siya. Hindi ko na siya itutuloy. Welcome sa episode 1. So, ito na. Podcast. So, ito na. After ilang months kong sinabi na gusto ko magkaroon, parang isang taon ko na atang sinabi to. Ito na. Sa wakas, ito na. Kinarir talaga. I-level up na natin to. Ipo-push na natin to talaga. So, ang title is It's an Author Night Live. So, katulad sabi ko kanina, magkukwentuhan lang tayo sa mga buhay-buhay namin bilang mga tagapagbigay ng mga bagong storya sa inyo. Okay? So, yun nga, meron tayo mga panauhing pagdangal. Mga ano to, mga special na tao tong dalawang to. Kapakilala ko pa ba tong dalawang to? Sige, gawin natin. Hindi, gawin natin formal to. So, okay. So, ang una natin panauhing pagdangal. Siya lang naman yung author ng Kill Me, Heal Me, ng Meeting You in My Dreams, at saka yung pinaka-nakakainis na story na I'm Not Enough and It's Okay. Lang iba? Yeah, that's okay. Si Author Hannah. Yes! Mag-open cam ka naman para makita ka naman, makilala ka naman ng mga viewers natin, 14 million. So, yan. So, syempre, magpapahuli ba yung isang author natin? Siya naman yung gumawa ng Sadad, ng Unconditional. Tsaka siya din ang pinakauna kong nakakollab na author na nagpasakit ng ulo nyo sa Glimmer at tsaka sa Have You Ever. Hoy, Author Game! Halay. Yo! Yes! Kamusta? So, yun nga. Ano ba sa inyong dalawa ba? Ano ba yung ibig, tignan mo to, bumaba. Ano ba ang ibig sabihin ng AU story? Bigla naman ako na-pressure sa tanong. Agad. So, from the word itself, story. Diba? Hindi naman nakadepende sa author if yung Reo is mahaba or... Ano mahaba? So, pagdating pag AU story is about some hindi natin i-share sa mga tao, di ba? Hindi lang kwento lang sa kanila, kundi bigay din sa kanila ng kaalaman or kung ano yung kung ano yung mga tawag dito natututunan nila sa story na may bibigay natin. Yun eh. Para sa'yo, Author Gail, ano ang isang author story? AU story. Well, AU is as abbreviation itself, alternate universe. May mga stories tayo na gusto nating i-share. However, alam natin na hindi siya gagawin at mababa yung chance na gawin siya ng mga artists na gusto natin. So, we have our own stories forming in our minds. Kaya, extend hintayin natin. Diba? Na Tayo na gumawa. Ng ganon, tayo na gumawa. Aba, diba? Gusto natin love team si ganito. So, correct! Gusto kong gawin ganito si ganito, hindi gawin natin yan. So, basically, nag-research ako. Nag-research. So, sabi, syempre, podcast to, remember? So, sabi niya, ang alternate universe AU story explores what-if scenarios by changing key aspects of reality. So, parang ang pagkakaintindi ko parang what if yung ganito hindi nangyari? What if si ganito? Iba yung naging desisyon, ano yung mangyayari? Katulad yung sabi ni Author Gail, na meron tayong mga what if sa mga story ang pinapanood natin na, di ba? Which leads me, so sa mga nasa baba, nagbabasa kayo ng AU story, malamang. Kaya nga kayo nandito at kilala niyo kami tatlo. So, kayong dalawa, bago kayo nagsimulang magsulat,
bago kayo magsimulang manakit ng mga readers nyo, reader din ba muna kayo o writer na agad? Reader ako sa Reader ka muna. Wattpad. Ang haba naman kasi sa Wattpad. nag-start ako ng, di ba, alam niyo naman yung ebook. Diyan ako nag-start. Tapos after nun, nag-Wattpad. Tapos doon, naisip ko magawa ng story. Ikaw, G. Kung sa AU, reader muna ako. Pero, before ako Pero alam ko, passion Before mo ko talaga yan. Tama? Passion mo talaga ang passion. Well, before ako maging AU writer, sumusulat na ako dati pa. Kanino? Ay, kanino? Ay, story pala, story. Ano ba? Mali. Story. Sumusulat ka ng story. Hindi lang story, sumusulat ako ng poetry, spoken words, Diba? mga Kaya ayoko articles. Kaya ayaw talaga kitang kausapin nung una kitang nakilala eh. Ganyan yung mga ganyan yung mga hobbies niya, poetry. Poetry, Wala di ba, akong articles. Di ba? Kaya nung nakita ko talaga siya, unang beses ko talaga siyang nakita, Inglesera. Sabi ko, "Diyos, hindi ko makakasundo tong tao na to, masyadong parang ang layo ng level ng pagka-intellectual namin." Yung ako, reader muna ako. Mas mamaya, pag-uusapan natin paano tayo nagsimula. Yun, so reader muna ako. Sa TikTok na ako nag-start. So, dito na nga. So, before, di ba readers tayo before. So, ano yung bakit kayo nagsulat ng sarili nyong stories? Alam mo yung naging interesado ka, or ano ba yun? Paano ko ba i-describe to? Honestly kasi, tenga ako for 10 years. Wala ako sinulat for the past 10 years na... So, kailangan nag-start talagang magsulat? ng So, kung AU. natenga ka hindi, as a writer ng mga poetries mo, kasi kung natenga ka ng 10 years, 11 years old ka lang ngayon eh. Lumabas ako sa mundo na to, may dalang lapis. Seriously. Seriously, tenga ako since pumasok ako sa corporate. And then, back 2023, ayun, doon ako nagsimula magsulat ng AU. But prior to that, yun nga, yung poems na parang yung sinasabi natin na nawalan ng passion. Or na-occupy ng mundo. O dumadating sa buhay yan eh, yung tipong yung mga teenager years mo, ito yung passion mo eh. Tapos may iba talaga yan kapag nagtrabaho ka eh. So mga teenager ka, nag-start talaga. Oo. Ang galing siya, ang taas siguro ng grade dito sa English tsaka sa Filipino, no? Hindi. Hindi nga. Mas mataas ang grade ko sa science. Scam. Writer tapos hindi mataas ang grade sa Filipino tsaka sa English. Ikaw, Ana, kailangan nag-start. Bakit ka nag-start pala? Hindi ko alam. Yun, parang na-inspire ako na sumulat ng story. So, kung saan ka Inay nag-start? ko, Sa Wattpad o sa TikTok? sa TikTok. Sa totoo lang, wala naman kasi sa isip ko magsulat ng story. Kasi nga, hindi ko hilig magsulat. Hindi ko magbasa, pero hindi ko hilig magsulat. Kasi mahilig ako i-express yung sarili ko o yung movement, gano'n, craft, gano'n. Pero hindi ko talaga makita yung sarili ko na kanya kung pwedeng sarili. And then, So, wala lang? One time. Napagtripan mo lang? hindi. Dahil din sa isang story na nabasa ko sa Wattpad, Hindi ko rin alam kung bakit ako nag-start. kailan ka nag-start? Kailan ako nag-start? After ng Aromatic Carefree Becky na event. So, bakit ako nag-start? Ewan ko, hindi ko din alam. Hindi, nag-start talaga ako dahil sa Free Becky talaga.
bitin na bitin ako sa storya ni Kong Kwan at saka ni Fon. Sabi ko, anong after ng Skoy or after nito, paano naging sila? Anong naging buhay nila after nun? Kasi hindi naman finokus yun di ba? Doon ako nagsimula. Kailan kayo nag-start ng AU? I will keep Yun my yung- promise. Yun yung una. Ikaw, Torgale. Yung first story ko talaga sa AU is yung story ni Trisha at ni Enya. Iyon talagang una. Na hindi mo pa nilalabas. Yes. Ayos ah! Inabutan ko na sa ira mo yun, hindi mo pa pala nilalabas. Yun yung unang story ko. Pero hindi ko siya nilabas. Yung Euphoria, wala pa siyang title before. Nagawa ko na Na may siya. title na ngayon. Yes. Pero sabi ko kasi, parang sobrang komplikado at sobrang bigat niya for a first AU. Sabi ko, walang pa ako sa research, hindi pa ako confident na ilabas siya. Kaya ang una Tapos kong hindi mo nilabas- siya filled, no? Yeah, feeling ko may kulang, parang OA, parang hindi siya realistic. Kaya ang sabi ko, sige, ilalabas ko muna yung unconditional. Na wala pa rin title that time. May mga routines ba kayo para makapagsulat kayo? Kunwari, may oras ba sa isang araw na dito magsusulat ako, ganon? Nasaan ka kapag nagsusulat ka? Ako wala. Kahit nasaan ako, minsan nga kahit bumabiyahe ako, nag-e-edit ako eh. Alam Kayo? Pero ako wala akong definite time, wala akong definite place. Basta meron ako nasa utak. Noon, oo. Ngayon, hindi na. Bakit? Like, Bakit noon ako ba? meron? Hindi, kasi, di ba, noon, pag nagsusulat ako ng story, is, isang araw, 3 beses ako nag-upload. Diba? Gumagawa ako ng script. May oras yun. Like, sa umaga, gagawa ako ng script, nasa 8, tapos mag-upload 11, tapos maggagawa ng script 1, tapos mag-upload. Kasi nag-aaral ka pa noon. Oo, nag-aaral. And then, nasira yun nung nag-OJT ako. Pero nasira talaga yung schedule ko. Pero pagdating naman sa paggawa ko ng script, ayoko nang maingay. Ayoko nung, oo, kahit konting ingay lang, kasi nagagawa na ako ng story, naggagawa na ako ng script. Pag may marinig ako na konting ingay, hindi ko na siya itutuloy. Ang sensitive. Ang sensitive. Itutuloy. Kasi parang nadidistract ba ako? Ganun. Pero pag may napasok, naglalagay ako ng note. Kahit waray yun. Diba? Yung dialect namin waray. Kahit ganun. Ilalagay ko talaga sa note ko. Tapos babalikan ko siya kapag may sahod ako. Pag wala akong sahod, hindi ako magsusulat. Kasi Ang hirap naman kasi magsulat kapag wala kang nga sa mood. Yeah. Ikaw, Di. So, kaya pag Ako, before, nung madami pa akong oras, paggising ko pa lang, mang tanghali, nakakapagsulat na ako. Pero ngayon, I recently moved, kaya yung hapon ko, usually, hindi na siya free. Then, may classes na rin kasi ako. And then, siguro mga midnight hanggang madaling araw. Yun na lang talaga yung time na nakakapagsulat ako. And then, there were times na may pasulpot-sulpot na idea, kagaya ng ginagawa ni Hannah. Nag-note lang ako sa phone. Or, meron akong visual bookmark. Like, may makita ko kunyari sa TikTok na ganito. Dapat ito yung part na ilalagay ko dito sa part. May ganun ako na thought process. So, na-experience nyo yung may isang idea na pumasok tapos parang tuloy-tuloy na tandun ka na sa scene. Yes. Yung parang nangyari sa akin yun isang beses na parang sabi ko, putik, totoo pala minsan sa yung mga napapanood mo sa movie na parang bigla na lang magbo-blur yung paligid mo tapos parang nandun ka sa eksena, nakikita mo lahat para tumatakbo sa utak mo. Pero, nag-outline kayo o alam ko natanong na to kay Hannah before. Nag-outline kayo ng story
bago magawa ng script? O script muna bago outline? O bahala na? Hindi kasi lahat ng outline mo is maayon sa, Correct. di ba? Kaya, minsan, pag nag-outline ka, nagiging useful din minsan. Kasi nga, for example, may isa kang scene na ito yung nakalagay doon sa outline mo. Tapos meron ka palang mas better na dapat mo ilabas, di ba? Kaya minsan naman nasusunod yung outline, minsan din naman hindi. Like, nag-iisip ka kung ano talaga yung mas better sa script. Ikaw, Lods. So, before, hindi ako nag-outline. Paano? Yung first 2 stories ko, wala siyang outline. Free-flowing siya. As in, kung ano yung naisip ko that moment, yun yung gagawin ko. Pero, ilang beses kong babalikan yung nauna ko na isulat para sigurado ako na nagtutugma siya dun sa mga susunod na eksena. Dun ako na-realize na kailangan ko mag-outline. Kasi parang minsan kasi parang ang gulo. Parang ang gulo. Oo. Parang naglalabo-labo sa utak mo na ang daming ideas na tumatakbo. So ngayon hindi mo na siya ma-organize kasi wala ka sinusunod na outline. Yes. And kailangan ko talaga mag-outline dahil yung style ng AU na ginagawa ko is interconnecting. So may isa akong maling Timeline. part sa timeline, release ko na siya sa TikTok, nahihirapan na akong bawiin. Kung dati kaya wala kang outline before kasi konti pa lang sila. So Isa pa lang siya. isa pa lang siya. So Isa as pa lang the na story nai-release. Yes. So as the story widens, doon ka na nahihirapan kasi kailangan mong isang-alang-alang yung mga nangyari doon sa past stories. Correct. Ako parang hanggang ngayon parang free-flowing pa rin ako, bahala na kasi depende naman sa parang sinabi ko, nakadepende ko kung ano yung natapos ko sa previous part. Kaya minsan kapag nabibigyan niyo ako ng ideas, nasisingitan ko at nagbabago yung lahat. Ano, May mga buffer. Uy, writer's block. Legit yun. Na-experience nyo yun. Sobra. Recently, Paano nyo siya dinidil? Nagtatawag ng superhero. Tawag super. Ako manonood lang ako ng TLP. Magkakaroon ako ng idea. writer's block, ako ginagawa ko, naliligo ako. Weird niya. Hindi ko alam kung may ibang ganito rin. Pero kasi ako, iniisip ko, pag nagkakaroon ako ng writer's block, may something ako na kailangan ko ma-refresh. So, hindi ako pwedeng basta-basta lumabas. Hindi ako makakaalis. Hirap naman, no? Ngayon, So, apektado yung buong buhay mo kapag nagkaroon ka ng writer's block. yes. Hindi ako Grabe. Mama. Uy, paalala lang namin, ha? Hobby lang natin to, ha? Hindi po, As in, kailangan ko ng something new. Eh, sa ngayon kasi, syempre, wala akong, unlike nung nandun ako sa dating, di ba, baka kapag brom-brom ako. Ngayon dito, hindi ako mag-brom-brom. Pinakang mabilis, pinakamadali kong gawin. Kasi syempre, may schedule din siya sa sarili niya. Is either maglakad sa labas, touch grass, or maligo. Minsan, nasa CR lang ako, nakatingin lang ako sa salamin, kinakausap ko lang yung sarili ko. Doon na may lalabas na idea. Ako parang pareho kami ni Hania. Minsan kapag kailangan ko ng kausap, nagtatawag din ako ng superhero. So pag nakatawag ako ng superhero, minsan naliliwanagan ako. Minsan mas nalilito ko. Pero mas effective sa akin kasi 'di ba yung sa style ng paggawa ko ng AU. Mas nakakakuha ko ng idea kapag inuulit ko yung series. Yung mga ideas niya, saan yung kinukuha? Yes. Normally ako sa kanta. Kanta.
Yes. Pag may narinig akong kanta na, ito yung story niyan, ganyan, ganon. Tapos biglang nagiging AU na siya. Dapat one shot lang siya, nagiging full-length story pag nasasayangan ako. Pero may mga readers kasi na nangihingi ng next po. Which is, ginagamit ko rin sila as a character. Mga existing one-shot sila sa drafts ko. Hindi ko palang nire-release, pero nasa ibang AU na sila. Meron ako story na hindi ako sa kanta. And then, mostly sa mga story ko is nakukuha ko sa survey ko. Sa? Survey sa buhay. Survey. Yeah, survey sa buhay ng iba. And then, experiences. Hindi lang experience ko, experience ng iba. Diba? Kasi, like for example, gumawa ako ng isang story. At meron silang mga insights. Tapos, parang naisipin ko, okay, siguro sa susunod kong story, paano kung ganito naman sitwasyon? Paano kung yung sitwasyon nila, pwede ko naman ilagay sa story, parang ganun. So, yung story ko is based na in real life situation. Mga magkaiyakan tayo dito. Sino ba yun nagsulat ng tanong na yan? Ewan ko, di ko rin alam. Bakit pa nandito bakit pa nasa kode ko yung tanong na yan? Inspiration, dapat strike out na tong tanong na to eh. Meron kayong ito magandang tanong to kay lalo na kay Author Gail kasi nga yung stories niya is interconnected. So lahat ng characters niya nag-exist sa isang timeline. Meron kayong favorite characters sa mga AUs niyo? Favorite character? So sa lahat ng multiverse ng AU mo, sino favorite mo? Ako si Daniel talaga. Si Daniel ay si Becky or si Frin sa story? Si Frin siya sa story. Yung character kasi ni Daniel, binase ko siya sa tunay na tao. Ooh, kaya pala favorite. So, base pala sa totoong tao si So, yung kapartner ni Daniel, based din ba yun sa totoong tao? Hindi. Kala ko yung partner ni Daniel, yung kapartner din nung... Ikaw, may favorite ka sa mga characters? Si Vanessa. Remember mo si Vanessa? Kaya ba yung ginaya sa... Uy! Siya ba yung ginaya sa... Naalala ko na. And ba to? And then, si Fried. Sa story ko. Ngayon. Yes. Ang hirap kasi lahat ng pangalan nila pare-pareho. Ngayon lang ako nag-iba O sino doon? Saang story? Saang story? Sa what? Sino? Si Sam. Okay. Ay, Alam ko si hindi. Sam. Teka lang. Ako si Grandma. Si Sam pa din siguro ng What If. Kasi pinaglaban. Kasi ginawa lang naman niya yon para din i-save yung lola niya. So, siguro si Sam pa din ng What If. So, dahil alam naman natin mahirap mahirap maggawa ng stories. Para sa inyo, ano yung pinakamahirap sa paggawa ng storya? Yung magsisimula, paano siya tatapusin, o yung process ng pag-e-edit at nung mismong proseso ng pagsulat? Ang pinakamahirap, sa totoo lang, is yung simula. Kasi, may mga stories, aminin natin lahat, meron tayong mga stories na mahal natin na ayaw nating i-let go, ayaw nating matapos. Yan, pinakamahirap yun, simula. Kasi paano mo ihiwalay, especially AU2 alam natin kasi yung main characters, paano natin ihiwalay yung bago nating character. Ang hirap ihiwalay ng characteristic ng bago nating character from the previous characters, from the real person. Diba? Parang, ito yung nakikita mo, pero yung personality kasi ng real person,
gusto Iba. ko siyang ipasok pa rin. Since iisang tao lang siya. Isang tao lang sila na gumanap nun. Yun yung mahirap. Pero, pag ako kasi ngayon, ang ginagawa ko is nagka-character profile na kagad ako. So, i-describe ko siya kung ano yung characteristics niya, yung physical appearance niya, yung ugali niya, and then the background. Yun, pag Nasimulan mo na. nasimulan ko na, dire-diretso na siya. Ang pinaka mas magandang part, or yung pinaka nag-i-enjoy ako na part, is yung part na nanakit. Ay, hindi! Yung sinusulat ko lang. Kala ko yung unboxing yung maganda, hindi pala. Uy. Ikaw na, saan ka nahihirapan? Ha? Saan ka nahihirapan? Nahihirapan ako. Like, kailangan ko hindi lang 2 isip, hindi lang 3, 4, 5. Sa title ng story ko. Title. Actually, ang hirap mag-isip ng title, sa totoo lang. Tignan, kung yung title mo, Aray ko, yung magiging kakalabasan ng story mo. Pag nagpipili ako ng title, kasi gusto ko, hanggang sa pinakauna ng story ko, hanggang sa pinaka-last, makita yung title ng story at kung ano yung hangal ng story. naalala ko yung kwento mo dyan sa Meeting You in My Dreams na nawalan ka ng gana kasi parang lumayo na yung storya mo sa title mo, tama? True. Ayun. Ako, bukod sa simula at sa title, sa simula din ako nahihirapan eh. Pag wala kang idea, hindi mo alam paano ka magsisimula eh. Tapos kapag nakaisip naman ako ng idea, ang susunod ko na iisipin, paano ko aatakihin yung umpisa nito na makakakuha ako ng clips at anong clips ang gagamitin ko. Anong mga videos ang gagamitin ko, ano yung kasunod na video, doon ako nahihirapan. Kasi nga, At saka, gagawa ng script, di ba? hindi ako gumagawa ng script. Ayun, tapos ang challenge ko pa, since ginagamit ko yung totoong clips ng series, which is meron ding characters, yung mga characters na original doon. Tapos, alam nyo yung mangyayari sa certain scene, kapag ginamit ko yung eksena na to, mafo-force nyo na yung nangyari dun sa eksena na yun. Kasi alam niyo yung eksena. So, ang pinaka-challenge sa akin, paano nyo hindi maiisip na ganito yung mangyayari. Yun ang pinaka-challenging sa akin. Mailayo ko yung mga isip nyo sa alam nyo na mangyayari dun sa mismong clip na gagamitin. Kumbaga, paano mo guguluhin yung pag-iisip namin? Yes! Pero paano nyo naman nalalaman o paano nyo na-feel na yung isang part nyo is ready na siya to publish? Umiiyak na ako or pag kinikilig na ako. May isa pa pala ako. Ano? Tigil muna. Mga mag-iisip ako. Kapag naiinis or kinikilig na or marami ng tanong yung paano ko ba siya tatawagin? Hindi ko siya matawag na editor eh. Yung fan. Yung number 1 fan. Hindi, kasi meron tao na nakakakita ng story before ko siya i-publish. Critic nga. Reviewer! Yun. Kung ano man siya yun. Hindi siya proofread. Hindi siya proofreader. Basta siya yung unang nakakaalam. Or siya yung unang nakakabasa. Kasi sinasend ko sa kanya. Tapos na-proofread ko na siya. For publishing na lang. Ano yung ganyan? So may isang tao kang doble mong sinasaktan kasi malamang pababasa mo sa kanya, pag pinost mo, syempre babasahin niya ulit. Oo. Sama ng ugali. Thank you. So paano mo nararamdaman na yung satisfaction kapag nasatisfy ka sa reaction ng tao na yun? Oo, pag nag-ufoy niya siya. Ako, mas nahihirapan akong isatisfy yung sarili ko sa Stardust. Kasi, ang dami kong technicalities sa Stardust ni.
So kapag hindi ako satisfied sa rhyming, sa rhythm nung lines, ayoko siyang i-post. Pero, pag sumakto siya ng 3 minutes at bitin na yung dulo, pwede na to. Pag may magko-comment Yun. na ng next. O kapag naman siya pinost mo, naso-surprise ba kayo sa feedback ng mga tao? Yung sa unconditional, yung hindi ko makakalimutan na comment. Ang comment niya is, pinag-isipan daw. Script siya originally for thesis sa school. Pero hindi siya yung first story na nasulat ko. And then, nakita ko yung kopya, ginawa ko ulit. Na parang, nagulat na lang ako na ang sabi niya nung isang comment is pinag-isipan. Parang ang ganda-ganda ng story na parang, may nagbabasa? Talaga? Hindi ko talaga inakala na. Kasi kaya nga hindi ko ginamit sa thesis yun before. Kasi naisip ko na parang hindi siya babasahin, hindi siya papatok way back. Pero siguro dahil nagbago na rin yung way ng writing ko. Nagbago na rin yung way ng yung style ko. Kaya siguro nasabi rin yun. Pero yun yung pinaka-surprise ako na i-post ko pa siya sa threads ko before. Sobrang tuwang-tuwa ako. Yun. Ikaw na. Overwhelming. Lalo na sa ginagawa ko ngayong story. Lalo na sa ongoing kong story. Super talaga. Meron akong sinabihan na isang tao na sabi ko sa kanya, hindi ko na-expect na magsisilabasan yung mga tao, hindi ko nakikita noon. Yung nilabas akong part, tapos, hala, sobrang haba ng comments. Tapos, sabi ko naman, wala na, ano na to, gumaganon ako. Tapos, may mga part na parang nabawi nila sa comment ha. Nabawi nila yung nasulat ko. Parang Nakakatawa. Ang nakakatawa pa nun, hindi ko makakalimutan, nagkwento ka sa akin, sabi niya, gusto na nilang maghiwalay si Fred at si Becky sa iyo. Sabi ko, first time yan. Yung first time na sa comment mo, gusto nilang matuluyang maghiwalay. Pero yung feeling na ako nagsasabi na pigilan ko sila sa mga gusto nilang gawin. siguro ang pinaka-memorable na hindi ko makakalimutan or na-surprise ako, siya yung una pa din. Yung unang storya pa din na hindi ko inisip. Kasi, diba, first time, tapos hindi naman talaga ako nagsusulat, hindi naman talaga ako writer. Pero hindi ko inisip or hindi ko naisip na kakagatin. So, nag-post lang ako isang beses, preview ng characters. Tapos, unang post, syempre parang wala pa. Hanggang sa nadadagdagan yung chapters, padami yung nag-review. Tapos dumadami yung nagpa-follow sa'yo. Sabi ko, parang ano naman pala siya, parang okay naman pala siya. Tapos, nung natapos yung unang story, mga nanghingi pa ng isa pa na, yun ang pinaka-fulfilling na, yun yung pinaka-fulfilling para sa akin na, abangan ko yung next mo, sana makagawa ka pa ng next. Kaya siguro ako, nag-isip pa, or kaya siguro nadagdagan yung first. Na ayun, hanggang sa nandito na tayo sa mapapanakit na, kasi hindi pa ako mapanakit noon. Mapanakit na, wala pa nang babash sa akin noon. Nadadamay. Hindi pa ako nadadamay. Kayo ba pag sinasabihan kayo na ang galing mo, ako para ako nahihiya. Same. Hindi ko siya fully matanggap na ang galing ko. Ang hirap Ang hirap i-claim. Baka sabihin mayabang ka. So, meron akong tanong dito. Do you write with an audience in mind or ikaw lang? Depende sa story. Depende sa mood. I guess yes and no. Meron nga akong critic. O sige, call her critic. Critic. Meron akong critic. Pag nainis na siya, pag kinilig na siya, okay na.
So, parang iniisip ko na pag mananakit ako, So, pag mananakit dapat ka, masasaktan yung critic ko. Pag magpapakilig ako, dapat kikiligin siya. Dapat ganon. Oo. Taas kasi ng standards niya actually. Yung iba, nagre-reklamo na na masakit. Siya, ay, parang lang, kinagat ng Meh. ganun. Me. Parang, Parang, yun na yun. Yun na yun. Oh, ano nangyari? Oh, next! So, pag ganon siya, Pag ganun siya, iisip ka pa. it's either sasaktan ko siya sa susunod or Babaw. dadagdagan ko ng mas masakit. Kung mananakit ako. Pero pag kinikilig na siya, okay na yun. Parang mas madali na lang kasing magpakilig. Ano mas mahirap? Magpakilig o manakit? Mas mahirap magpakilig. True. Oh, alam nyo na mga lods, madali kasing manakit, kaya lagi kaming nananakit. Hala. Pero, aminin nyo, kapag nanakit kami ng sunod-sunod, yung mga nandiyan, yung mga nagbabasa, kapag nanakit kami ng sunod-sunod, di ba mas masarap yung kilig sa dulo? True. Tiisin mo lang ng konti, masarap yan sa dulo. Minsan masakit lang talaga sa umpisa. Pero pag nandun ka na sa dulo, masarap na yun. Amen. Ay, Yung pagbabasa ng storya, pag kinilig ka, di ba masarap sa feeling? Tomato! Eh, yung pinag-uusapan. balik na Sorry, tayo pag sa'yo galing, di ba? So, yung akin naman, oo. Kasi nga, di ba, bago ako gumawa ng stories, survey ako. Ano yung mga sinasabi or experience ng leaders ko. So, ako, may points talaga, or siguro mga isawa na 100%, meron ako 80% na nagmamind ako sa leaders. So, sa tingin nyo ba, yung mga readers nyo, nakaka-connect or nakaka-relate ba sila sa mga nagiging story? Hindi man specifically yung eksena na yun kasi aminin ko, may mga parts ako na exaggerated. Para gising yung mga tao na this is yung hindi nangyayari sa tunay na buhay to. Hindi man yung specific na nangyayari sa kanila, pero somehow may part sa mga stories na nangyayari sa kanila. Kaya alam ko may nakaka-relate. Nakaka-relate ba yung readers? Ay, oo. Magko-comment ba yung mga reader ko tapos makikipagsagutan sa perspective ng iba? Di ba? Yung hindi sila nakaka-relate. So, yung mga, sa tingin nyo, simula nung nag-start tayong mag-AU, ano na yung mga naging improvement sa way of writing or sa way of editing, way of thinking, simula nung nagsimula kayong magsulat? Ako meron akong pa-chat. Notification. At may notification. Ganda ng improvement ko, di ba? Bagong-bago. Ako gumagamit na ako ng AI photos ngayon. Saan? Alam ko improvement mo. Meron akong dalawa. Meron dalawa. Meron dalawa. Yung isa may nadadamay. Oo! Yung isa may nadadamay. Nadadamay siya kasi daw kayong nagturo sa akin. Which is, tama naman. Diba? Isip. Inamin mo! Bakit mo inamin? Wait lang, may pero. Okay. Nagturo. Pero, depende naman sa iyo yun kung Tatanggapin. ko. Diba? Siyempre, ako for improvement, diba? Tanggapin natin. Hindi naman pwede na mag-stick na lang tayo sa kung ano lang tayo. Diba? Tama naman yun. Oo. And then, may isa pa akong improvement na siguro di ko pa naman siya makiklaim na improve ko. Ayaw ko din maklaim na natuto ko lang. I-reveal mo na. Sige na. I-review ko?
Alas 11 naman na pwede nang Tulog pag-usapan ng yan. mga bata. Tulog na mga bata. Saan ka nahihirapan? Holiday pa na bukas, gising pa ang mga bata. Nahihirapan ako gumawa ng unboxing. Hirap na hirap siyang gumawa ng unboxing. Super. Kailangan ko ng superhero. Kailangan ko tutulong sa akin para gumawa ng ganyang script kasi hindi naman sa hindi ko alam. Parang ayoko din. Bakit? Kasi, although- Kasama sa storya yun eh. Ha? Kasama siya sa story bakit tayo mo siyang gawin? Oo. Kasama talaga yun, di ba? Sabi nga nila, boring if walang ganon. Di ba? Pero kasi may mga times na parang ayoko like mapasok sa ganong part ng script. Kasi parang ang insensitive ko sa character na ano ko. Parang ganun. Parang ayoko na gumawa sila ng ganun, pero kailangan. So parang ba, lalo na ngayon, ang ginagamit mong character names nila is yung mga totoong pangalan nila. So kumbaga pa parang feeling mo, sinisensualize mo yung mismong sila. May point naman. Kasi syempre, di ba, kailangan ko din ingatan yung image nila, which is Correct. inspiration ko sila, di ba? Inspiration ko sila. And then, ganun, parang hinahatak ako na parang, pwede ko naman siya gawin pag siguro ko, iba yung name, pero pag ganun parang hirap. Tapos kailangan Gets kita. Kailangan ko magtawag na, hoy, pwede mo ba ako, pwede please lang, kahit isang part lang, tawag mo ako ng gano'n. Gets kita doon. Lalo na ang hirap nga nun na kapag ang pangalan ng characters mo ay sila rin. Na natuto ako, pero nahihirapan ako i-claim na natuto ako dun. Pero ngayon, natuto ka na ba gumawa ng ganon? Ay, Marunong ka na bang gumawa ng ganon? Na eksena. Na-eksena, Oo. tama. Ayusin natin. pakiayos kasi Nahihirapan yung bata sa'yo. Sorry. yung sa Excel, Magsulat ng ganon. magsulat, natuto ako. Alam ko, Sample nga. nakasulat ka ako 3 words, hindi ko inaasahan. Sabi ko, Ayun. Ay, ano nga yung tanong? Sumagot na ba ako? yun lang. Sumagot na ba ako? Hindi ka pa sumasagot. Ano nga yung tanong natin? Yung ano yung na-improve mo. O, di ba? Na-improve. Improvement. Story-wise, nagmamature yung story sa tingin ko. Kasi nga, from sweetie-sweetie na may destiny na pa-cute lang silang 4. Tapos nagkaroon ng parang pasakit siya ng pasakit. Tapos yun, natuto na nga rin akong gumamit ng AI. So, hindi na ako tamad. Na pinapatong ko lang yung... Tapos, isa siguro din sa naging improvement ko is may English subtitle na ako. Oo, kasi may mga nanghihingi pa sa'yo. Kulang pa yan, Lods. May Spanish pa. may nanghihingi pa nga ng Spanish. Minsan meron nanghihingi ng ano pa ba yung mga ibang language. Ano ako, translator? Ganun. Ginawa Si ka namang Google ba ako? Yung sa YouTube. So, ayun. So, sa tingin niyo, saan kayo dadalhin ng pagiging story writer na? Maging professional fan! Yun talaga. Hanggang sa ma-appear ko na silang dalawa. Alam mo, minsan ano lang, medyo, ano tawag dito, medyo ambisyosa lang. Pero minsan, nag-i-imagine ako, na what if yung mga story ginawa ko, makuha ni IDF? Wala lang. Bakit? Kinikilig na lang naman naman. ganun. Pangarap Someone from lang the naman. Philippines, di ba? Di ba? Lalo na't nilalabas din natin siya sa Wattpad. Wala lang. Ano lang yon tawag dito? Ano nga bang term para doon? Wishful Basta, thinking. ambisyo, ayun. Ano lang, ambisyosa lang, pero malay nyo. Oo nga, wala naman masama. Willing naman ako, ano.
Oo, willing naman ako kung sasabihin nila na ito-tweak natin ng konti. O sige, kasi hindi naman ako professional writer. Yes. Pero 'di ba, the idea of the story sa'yo galing. Ano na 'yon? Sobrang big deal na 'yon, sobrang achievement na 'yon. 'Di ba, malay nyo pala, 'di ba? Ako pala talaga yung writer sa IDF. Woo! Magagalit ako. Ayoko maging writer ng IDF. Marami magagalit sa IDF. Pero seriously, saan ako ewan ko, wala lang kasi hindi ko rin alam kung hanggang kailan ko siya gagawin. Siguro gagawin ko siya hanggang nag-e-enjoy pa ako. At meron pang mga nagbabasa. At, oo. Ayun. Pero siguro yon hanggang may nagbabasa, hanggang may natutuwa. Kasi iba rin yung fulfillment, self-fulfillment kapag nakakabasa ng natutuwa sila, na nagugustuhan nila yung story. Pero siguro kung tayong tatlo na lang yung magbabasa at magko-commentan sa isa't isa, titigil ko na to. Ako okay lang. Kahit kayong lang yung comment, okay lang. At least meron. Basta may Diba? next pa. Correct. Oo. Tapos, hanggang sa gumagana pa yung utak. Oo, sa bagay. Diba? Hanggang sa may TikTok pa. Oy, may may Wattpad pa. Kaya nga. May Facebook pa. Diba? So, pinakamagandang tanong, what do you hope readers would take away from your stories? Or ano yung sa tingin mo na matitake away ng mga readers sa mga pinaggagawa natin? Siyempre yung Bukod sa kabagalan. main point na nakukuha nila, hindi lang na sasabihin nilang nasasaktan ko. Hindi. Nare-realize nila na yung mga bagay-bagay ay ganito yung mangyayari. Pwedeng mangyari yung ganito. Pwedeng mangyari yung ganyan. Diba? Hindi natin pinakasahan. Hindi na nabibilang lang tayo ng part na masakit. Nabibilang lang tayo na, ay, mas masakit, mas madami yung sakit na part kaysa sa masaya. Hindi. Di ba? Palaging ganun yung iko-comment. Hindi, namimiss nila yung point ng story na yung gusto natin ibigay is yung aral, hindi yung sakit. Sino ba naman yung gugustuhin masaktan ng masaktan? Di ba? Palagi ko yung sinasabi sa may mga nag-DBM na. Palagi ko sinasabi na huwag niyong bilangin yung masakit na part. Bilangin niyo yung part na natuto kayo. Kasi yun yung... Kala ko, bilangin niyo yung part ng unbox. Oh my God. Sorry naman. Ayun. Okay, Doon tayo mag-focus sa aral na matututunan. Hindi lang sa di ba? Yun nga yung since one point of view yung ginagawa ko, parang gusto kong makita nila na may mga ganitong tao na ganito yung thought process, na iba sa thought process nila, na parang kailangan natin i-consider yung parang ba ilalagay sa words yun. Parang hindi tayo pare-pareho ng way na mag-adapt or mag-cope sa situation or sa problem. And I guess ang gusto kong matutunan nila is look at the problem or look at the solution instead of the problem. Focus on the solution. Kasi kung magsastuck ka dun sa problem, parang hindi matatapos yung situation. Yun yung gusto kong ma-adapt nila every time na gumagawa ako ng conflict. Or sa mga stories ko na, ano kung hindi niya ginawa yung gano'n, yung ganyan, yung ganyan. Maisip nila na hindi tayo pare-pareho ng way ng pag-iisip. Pero at the end of the day, gusto ko rin na ma-take away ng mga readers ko na
hindi dahil negative yung nangyari sa tingin natin, is negative na rin yung results. Minsan, yung last na nilabas ko, it's butterfly effect. Mga ganun. Gusto ko mas lumawak yung perspective ng leaders na may mga nangyayari na sa buhay natin na hindi natin ini-expect na at tingin natin is hindi maganda or mali. But the thing is, it's something na inililit tayo sa mas mabuti or sa mas maganda para sa atin. So ako, di lang ang tingin nyo talaga sa akin ay mapanakit talagang author, which is, aywan ko, di ko rin talaga alam kung bakit ganun yung mga naging tema ng stories ko. Pero siguro kasi, ang gusto ko lang sigurong iparating sa mga bumabasa ng stories ko ay ang buhay naman talaga ay hindi naman talaga puro ligaya at sarap. So, medyo exaggerated lang kasi nga syempre, AU story to is. So, story pa rin to. So, stories are meant to exaggerate talaga yung mga bagay-bagay. But the thing is, sa lahat ng stories ko na nasasaktan yung characters, ang gusto kong sabihin sa inyo is, kung sa story, bumibitaw na kayo, story lang to guys. So, sa story pa lang, hindi nyo na kayang i-handle yung ganong pain or yung ganong sakit, yung ganong hirap. What more kapag lumabas kayo ng story ko at naranasan nyo yung ganong ding pain, ganong sakit, ganong hirap sa reality, bibitaw din ba kayo? Tapos, yun yung sinasabi ko na after nung ilang parts na masasakit, yung dulo ang sarap. Kasi ang tagal mong nasaktan, nung nakuha mo yung victory, ang sarap sa feeling. So, kumbaga, kung ihahalin tulad natin sa reality, kapag lumabas tayo ng AU, magpursige ka, masakit, nasasaktan ka along the way, lahat ng struggles nandyan, bashing, yung mga hindi makakaintindi sa'yo, maraming taong hindi makaka-appreciate sa'yo, maraming taong magsasabi sa'yo na masakit. Pero kapag bumitaw ka, sinong talo? Ikaw. Gusto ko lang din maging strong yung perspective nyo sa buhay. Yun lang. So, yun. So, sana masundan pa yung podcast na to. No, sa mga 12 million na viewers natin, support nyo yung dalawang story nila. Ay, Magaganda rin naman. 11 million lang yan. Ako yung isa. 11 million lang kasi ako yung isa. So, yun. So, support nyo rin sila sa mga TikTok nila at sa mga susunod nilang AU. So, hanggang sa susunod na podcast, hindi ko alam kung kailan. Then, bye! Salamat. Sana nag-enjoy kayo. Hanggang sa susunod na podcast.